Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Time check. It's 10 o'clock. 10 o'clock na. Time check. It's 10 o'clock. 10 o'clock na. Gawing habit ang pakinggan at panoorin ang Health Habit sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Nakagat ng aso si Juanito ng Quezon City at agad siyang dinala sa Animal Bite Treatment Center para sa agarang gamutan. Mabilis na nalinis at tabigyan ng injection si Juanito. Mabuti na lamang at accredited ng PhilHealth ang Animal Bite Treatment Center na kanilang napuntahan, kung kaya inasikaso ng kanyang pamilya ang pagkumpleto ng mga papeles para sa pag-claim ng benefit package sa PhilHealth. At hindi niya inasahan na libre ang lahat ng gastos nila. Ito ay dahil sa pinagbuting Animal Bite Treatment Package ng PhilHealth na ngayon ay 5,850 pesos. Sakop ng pakete ang coverage para sa post-exposure prophylaxis o PEP treatment. Ito ay ang mga bakuna at gamot na ibinibigay sa isang taong nakagat o nakalmot ng hayop na maaaring may rabies. Kasama rin ang rabies vaccine, rabies immune globulin o RIG para sa mas epektibong proteksyon. Ito ay ibinibigay kasabay ng rabies vaccine upang agad protektahan ang katawan laban sa rabies virus. Kabilang din ang wound care at management para maiwasan ang impeksyon. Kasama rin dyan ang tetanus prophylaxis para sa karagdagang proteksyon. Ito ay gamot o bakuna na ibinibigay para maiwasan ang tetanus, isang impeksyon na dulot ng bakterya na maaaring pumasok sa sugat. At panghuli ay ang antibiotics at medical supplies na kailangan para sa mas mabilis na paggaling. Pero ano nga ba ang Category 2 at Category 3 rabies exposure? Ang Category 2 exposure ay ang minor scratches na walang dugo, partikular sa ulo at leeg. Ang Category 3 exposure naman ay malalalim o dumudugong sugat sa leeg, pababa ng katawan na dulot ng kagat ng hayop, kontaminasyon ng mucous membrane sa mata, ilong, tenga, bibig o iba pang parte ng katawan. Open wounds na natalsikan ng laway o body fluids ng hayop na may rabies. O di naman kaya ay mouth-to-mouth resuscitation ng taong maaaring may rabies. Paano makaka-avail ng package? Sa PhilHealth, layunin nito na magkaroon ng financial risk protection ang lahat ng Pilipino, bata man o matanda, saan mang sulok ng mundo. May hulog man o wala sa PhilHealth, makakakuha ka pa rin ng benepisyo. Ngunit, bilang isang Pilipino, may social responsibility tayo na magbayad ng kontribusyon upang mapanatili ang pondo para sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa lahat. Sa tulong ng Animal Bite Treatment Package, hindi na kailangang mag-alala ng pamilya ni Juanito sa mahal na gastos ng gamot at bakuna. Kaya labis ang pasasalamat niya at ng kanilang pamilya sa PhilHealth. Sa patuloy na pagbuti ng mga benepisyo, layon ng PhilHealth na alagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Sa Universal Healthcare, bawat Pilipino ay miyembro at sigurado sa benepisyo. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ang PhilHealth ay kaisa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hangaring maging malusog ang lahat ng Pilipino. Kaya aming pangako sa lahat ng miyembro, tuloy-tuloy ang serbisyo, papalawigin pa natin ang inyong benepisyo. Ako po si Dr. Edwin Mercado, Pangulo at punong tagapagpatupad ng PhilHealth. Ang PhilHealth ay bukas 24 hours, 365 days in a year, pati na sa weekends at holidays. Maaari kang tumawag sa kanilang hotline sa mga sumusunod na numero. Para sa kanilang landline, 02-8662-2588. Ang kanila namang cellphone numbers, 0998-857-2957, 0968-865-4670 o pwede rin naman sa 0917-127-5987 o di naman kaya sa 0917-110-9812. Kung gusto mong mag-request ng callback, mag-text lang ng
PHI callback, space, mobile number na tatawagan, space, detalye ng inyong concern at isend sa mga cellphone numbers na nabanggit. Pwede ring magpunta sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at i-click ang click to call icon para makausap ang isang PhilHealth representative. Nandito lang ang PhilHealth para tulungan ka sa anumang oras. Till the next 10 o'clock, make it a habit, makinig, manood at follow na sa Health Habit. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. At hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Kayo ba'y nag-iisip ng tamang solusyon sa mga problema na inyong sinapit? Mga mana kay Papa, anong dapat gawin? At kanino kayo dapat lumapit? Mr. Taxman! Mga baluktot ba'y gusto nyong labanan upang makatulong sa pamahalaan? Pero sino nga ba ang dapat takbuhan? Mga alam ninyo'y may mapagsumbungan. Mr. Taxman! Mga katiwalian ay nais mong alisin pero sa marami ito ay di pansin. Pero sino nga ba ang makakatulong at dapat tawagin? Mr. Taxman! Narito na siya, ang tunay na kakampi ng bayan, kaibigan ng mamamayan at laging maaasahan. Mr. Taxman! Morning. Magandang umaga po sa kanilang lahat. It is now the 31st day of January. Nakuhuling araw ng first month of the year. At naito po tayo sa ating programa, Mr. Taxman. Welcome to the show, partner. Yes, good morning Mr. Taxman. Magandang umaga sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga listeners. Ako po inyong lingkod, Sally Ortega Bueno. Samahan niyo po kami hanggang 11 o'clock in the morning dito sa ating programa, Mr. Taxman. Ayun. At partner, at long last, lumabas na rin yung final copy ng mga pagbabago tungkol dito sa problema ng LOA, yung mission order, MO, at saka yung TVN. So yung bang suspension, nilift na? Lifted na rin. So hopefully, itong pag-lift ng suspension, madama ng ating mga kababayan kung ano ang pagbabago doon sa pinag-usapan na binuong Technical Working Group. Oo, at, So kaya nilift, may nabuo na silang recommendations paano hindi nandoon maabuso. Na. At nandoon yung procedure through Revenue Memorandum Orders na inilabas na ng ating Commissioner. Kasi ang ano lang naman dito ang tanong, paano may iwasan na maulit yung mga reklamo at tungkol sa pag-i-issue ng LOA. Mukhang yung mga pinoproblema ng mga taxpayers, ng mga consultants, ng mga accounting practice, mga nasa accounting practice, mukhang nandoon at nagkaroon ng pagbabago. Hopefully, ang problema dito, implementation. So, nandoon na, the rules are very clear at siguro naman ay pag sinunod ng tama, walang problema. So kaya may reform na establish na talagang may basis yung complaint na natanggap ng ilang mga lawmakers. Yun yung naging batayan ng pagbabago at yun ang mga in-address din sa issues na lumabas doon sa ating bagong mga lumabas sa memorandum order. It's not actually a regulation, but it came out as a memorandum order, yung mga pagbabago. Okay, so buti na lang na-lift na at may patutupad na ng mga reforms sa procedure. At yung ating bago mag-start itong tax campaign, di ba? Yun na nga because February, yan ang umpisa ng tax campaign. At mabuti naman at bago magsimula ang buwang February, na-address na yung problem. Nandoon na, natapos na yung mga problema, yung solusyon ng mga problema ng inirereklamo ng ating mga taxpayers. So, hopefully, ito tuloy-tuloy na at inaasahan natin na sana yung kung ano mga sinasad doon sa mga bagong regulations ang pagpapatupad. Implementation is the more critical part of this. Yun ang pinaka-crucial. Para wag nang magreklamo ulit, wag nang maulit yung mga reklamo. So malinaw, stated in so many words ang mga pagbabago. At ang inasa at yung ating concern niya dito kung
paano yung mga na-issue na ng mga multiple LAs or MOs na lumabas prior to the suspension, ay yun ay sabi natin dapat magkaroon ng transition. At yun naman ay mukhang inaddress ng ating working committee at yun ay nag-set nga sila ng March 4 as the date to consolidate all previously issued LAs or MOs or whatever at yan ay dapat masundan and everything will follow na only one LA for a year for a taxpayer. So Hindi pwedeng wala ilan-ilan na LA. Wala na yung mayroong LA yung VAT for first semester, mayroong LA yung VAT for second semester. So in one at year, ilang LA? Kung ano yung lumalabas na LAs or MO, so yan, mukhang na-address yun ng ating mga nasa working group. So I'm happy na lumabas na yan at the suspension has been lifted by the commissioner and tuloy na po ang alam mo, napakahalaga ng oras dahil sabi nga ni Commissioner, Malaki uli yung kanilang mas goal. malaki ang target for this year. It's 3.5 trillion na dapat makolekta. So At they have itong to move on. pag-i-issue ng LA. Every minute is counted dito sa problema ito na makakolekta so much. Oh, at itong pag-issue nga daw ng Letter of Authority o LOA ay malaki na tutulong para doon sa compliance ng mga taxpayers. Although, sabi nga ni Commissioner, itong enforcement aspect na through the issuance of LOA or MO or TVNs, it's part of the collection process at part of this mga 2 to 3% is attributed to the LOAs as part of collection. So, in other words, malaking bagay pa rin yung participation ng ating mga taxpayers. Yung voluntary compliance is very important at yan po ang talagang nasa up to 97 to 98% ang kanilang participation sa total tax collection. Okay. At ito pong ating mga panauhin ay isa ho sa mga organization na nakonsulta tungkol doon sa usapin Part na of the ito. consultative group. Marami po yan, nagkakailang grupo po sila na kinukonsulta rin ng BIR para matulungan kung yung kanilang mga sinasaayos na mga orders, mga financial expert regulations, itong mga ito, kung yan ba ay tama sa paningin ng ating mga taxpayers, mga consultants, at sa ating mga practitioners. So, maya-maya po lamang isasama na natin sa ating programa ang ating mga panauhin at we're very happy that you make it for today. At ito pong ating mga panauhin ay kasama po sa consultative group ng ating BIR at sila po ay may participation doon sa pagbuo o pagbalangkas ng tinatawag na proseso ng bagong issuance ng LOA at saka MO. Sabihin ko na po na they are from the organization PHINEX. That's Financial Executives Institute of the Philippines. Yes, financial executive. So, unang-una na po, meron po tayong dalawang panauhin. Ako, magigiting na mga business leaders po ito. Unahin na po natin si Attorney Lea Roque. Siya po ay isang, she holds a masteral degree and a doctorate degree in laws. So, si Attorney Lea, I'll just call her Attorney Lea, siya po ay co-chairperson ng PHINEX Professional Development Committee. Tama po ba? Yun. And ang siya po ay has been in you're also connected with the IBP, no? I'm a lawyer. Yun. Sa Integrated Bar of the Philippines. And she has been in tax practice for more than 30 years. Almost 30 years po. Alaman tuloy yung edad ko. Okay. And for a while, she was posted in Vietnam Yes. as as tax director In Grand sa Thornton, Vietnam. It was 2007 to 2009. Ayun, you stayed 2 years in Vietnam. Ito yung mga developing years ng Vietnam. And now, mukhang ang economy nila lumalagpas na sa Pilipinas eh. Ang bilis po, especially during that time. Yun na nga po. So, si Attorney Lea, Attorney sabi natin, is with the PHINEX for how long? Siguro po magpa 5 years. 5 years, okay. So, siya po, si Attorney Lea Roque. Good morning, Attorney. Welcome to the program.
Good morning po. At- Good morning, Sir Jerry, and good morning, Miss Ellie. And also, of course, to the listeners of Mr. Taxman. Yeah, okay, thank you so much. And isa pa po sa ating mga haligi ng industriya, ika nga, ay isang business leader and a consultant. Siya po ay managing director and principal consultant ng Roadmaps and Beyond. Yes po. Tama po. At ang ginagawa po niya ay mag-advise ng malalaking organizations, business on strategy, analysis, design, and re-engineering. Naku, talagang napakabigat ng ating panauhin. And you had been on the young faculty of the AIM. Yes. With the graduate studies or certificate program for public ad and accountancy. Yun. Public ad and governance po. And governance. Yun. Pagkatapos sa ngayon, siya ay director ng Phoenix. Opo. So, welcome to the program, Migs Ramos. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. Good morning. Magandang umaga sa inyo, Sister Jerry, Miss Sally Sally, po. and sa mga tagapakinig po ng Mr. So, Taxman. welcome to the program. Thank you. Yan, okay. Maganda itong, bago po ang lahat, tell us more about Phoenix. Kasi, as an organization, hindi kayo masyadong Matagal na ba itong Phoenix? nagpa-publicize. Opo, So, 58 years na po ang tagal na. Phoenix. Opo. ito kasi mga Phoenix like Team Up at saka PICPA at saka Makati Business Club. These are organizations na talagang nakikipag-collaborate sa BIR in terms of support as a support to dito sa mga issuances na pinapatupad ng BIR. At narinig ko itong Phoenix, kapag may hearing yung Senate Committee on Ways and Means, minsan invited resource Yes. person ang mga Yun. taga-Phoenix pagdating sa mga tax measures na dinidiscuss. Opo. Tama Hindi po. hindi lang po tax measure, even yung mga ibang mga batas Economic na measures. economic measures as well. Kasi syempre po, the members of Phoenix comes from different organizations and corporations. So we can share kung ano po yung mga saloobin ng mga affected stakeholders. Teka muna, as an organization, sino-sino ba ang mga miyembro o sino pwede maging member ng Phoenix? Usually po mga chief financial officers at saka yung mga high officers ng mga kumpanya na may kinalaman sa finance. So meron din po kami mga chief executive officers na member namin. At tapos may honorary members po kami who are serving in high positions in government that have to do with finance. So nationwide yung membership ng Phoenix. Yes. From different companies. From different companies and different organizations. So ano yun, nagiging consultant kayo ng mga financial officer na iba't ibang kumpanya pagdating sa mga... Yung mismong empleyado, yung mismong finance manager, yung vice president finance, yung presidente na minsan, no, or Ito bang, I'm sorry, ito bang membership ng Phoenix is institutional or individual? it at the end of the day it's individual, but it can be paid for by the institution, by the corporation to which they Corporate, belong po. So like Okay. kami po, we're members of Phoenix as an individual member. But of course, when you're there, you're sharing the insights also of the company that you represent, which for me is PNA Grant Thornton, and for Migs, yung kanya ding kumpanya. Yes po. So, pero individual karamihan. Yes. Kasi financial executives, so it's the financial executive who's the member of the So ano yung organization. benefit as a financial expert na maging member ng Phoenix? Meron po kasi kaming forum ng mga information forum, but also learning development. So, meron po kaming structured learning paths tungkol sa capital markets, tungkol sa leadership in finance, tungkol sa technology, which are run by our Phoenix Academy po. Tapos May meron Phoenix pang- Academy. Tapos even our monthly meetings are na-feature po yung mga guest speakers namin who may be talking about the really hot topics. Plus of course the network that you're building, the community that you're building na marami kayong pinagdadaanan together to further yung causes ng Phoenix, which is really development of the
capital markets, but also How wide is your organization? Meaning, do you have chapters in the regions or in capitals of the country? at the moment we only have one affiliate in Cebu, but we have members from throughout the country. We have about 700 members. Oh, malaki rin pala, ano. So, Phoenix is one of the organizations being part of the consultative group of the Bureau of Internal Revenue. So, ito nga may binabanggit natin kanina, Phoenix played a very important role doon sa pagbalangkas ika nga ng bagong sistema, yung Mga review reforms na- ng existing regulations tungkol dito sa issuance ng letters of authority, memorandum order, or TVN. So during the consultation with the BIR dito sa usapin ng reklamo sa umano'y pag-abuso sa pag-i-issue ng letter of authority, ano po yung na-suggest, na-recommend ng Phoenix? Yung what we call the PMSG, which is the private multisectoral group po. Ito po yung grupo ng mga private organizations na tuluyang continuously coordinating with the BIR. So, continuous naman po yung mga sinasabi namin ng mga reactions, recommendations. So, during the discussions po, marami pong nagsambit nung tungkol sa, yun nga po, maraming LAs na nai-issue for a particular Multiple, year. yung tinatawag nila multiple issuance. Multiple. So parang hirap na hirap po yung mga taxpayers kasi taxpayers should be concentrating on growing their business. Pero kung sabay-sabay yung LAs, tapos iba't ibang taon, minsan po kasi isang taon, dalawa, tatlo, tapos hindi lang isang taon, 2 taon or 3 taon pa. So a lot of the efforts of the company is also goes to coordinating with the BIR, reproducing all the documents. So isa po yan sa major issue. Naubos yung oras nila sa Naubos. pag-address dun sa LA. Naubos yung oras and resources. Kasi po kung maraming kailangang dokumento, ang isa pa rin pong nasabi na issue is yung pag-reproduce at pagdala sa BIR ng mga voluminous documents. You can imagine po kung yung isang korporasyon, medyo large taxpayer siya, at kakailanganing dalhin lahat ng books of accounts, resibo, kontrata. Minsan po, Volume talaga. track yun, na kailangan mong i-photocopy, i-ayusin, tapos dadalhin mo sa BIR. So yun hindi po. digitalize yung pag-present ng mga documents? Depende po kasi sa examiner, no? Yung iba po gusto nila digital lang talaga. Yung iba naman gusto nilang makita yung original. So dadalhin mo yun sa hard copy. yung mga hard copy po. And yung iba naman mga concern din nila is bakit sobrang laki nung assessment? Parang yung tinatawag natin na masyadong overinflated yung mga or bloated yung assessment. So ito na nabanggit din po sa BIR. So na-address naman po lahat yon doon sa Alam mo, RMO. yung bagong issuance nga, there can only be one letter of authority be issued to a taxpayer for a particular year. At yun ay all-embracing yun, all taxes or tax liabilities. Ngayon, there is an exception to this na pwede magkaroon ng reissuance or a new LA can be issued. Ito yung may tinatawag ng fraud investigation. So, pag in the process, nagkaroon ng nakita na mayroong fraudulent part of the transactions, so a separate LA can be issued as far as the fraud investigation is concerned. Opo, kasi yung fraud investigation po is being handled by a separate group in the BIR, Yeah, which that's is the either the Regional Investigation Division or the National Investigation Division. Merong sariling grupo ang fraud investigation. Sa regional office, nandoon yung Regional Investigation Division, which is for basically for fraud investigation. At saka yung national office, yung NID, National Investigation Division. At along that line, merong mga created groups ang BIR na inabolish dito sa programang ito. Lagaya po nung VATAG, yung VAT audit group or something, inabolish yun eh. Tatanggalin na po kasi isa nga po dun, part po nung isa na lang yung LA na dapat may issue sa per taxpayer. Dapat wala nang separate VAT examination. So, eventually po, the group nung BATAG ay mawawala na rin po. This is one of the two groups na inabolish ng bagong sistema.
Yung pangalawa po is yung RAFT, which is the run Na after after. the fake transaction. Oh. Alis na rin yun, yung program na yun. Tatanggalin na rin. Siguro ang mahalaga rito, dahil one consolidated LA for all tax liabilities, siguro that it can be a composite group na lahat ng areas, income, VAT, documentary stamps or whatever, or withholding, at yun na ang isang grupo na which will take care of all tax liabilities. Tama po. Actually, hanggang ngayon naman po, meron pa ring mga LAs na nai-issue talaga for all taxes. So, yun nga lang po, kasi nagkaroon ng special group yung BIR. Kaya Yung minsan bata, nagpapatong-patong yung mga Nagkakaroon ng LAs. multiple na sinasabi, ay magbabalik po ang inyong programa, Mr. Taxman. Ang oras po natin 10:25 in the morning. Mr. Taxman. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Karamihan sa mga tao, ang madalas maramdaman pagkatapos kumain ay ang pagkaantok. Pero alam mo bang hindi dapat ginagawa ang mga yan? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. Atoy Arboleda, nakakasama sa digestion at metabolism ang pagtulog pagkatapos kumain. Dagdag pa sa UPMC Health Beat, magkakaroon ka ng trouble sa pagtulog sapagkat maaari itong magdulot ng stomach pain o ang pagka-bloated at posible ka rin makaranas ng heartburn. Bukod pa dito, isinaad ng mga eksperto na ang taong madalas matulog pagkatapos kumain ay madalas na nakakaranas ng obesity o ang pagtaas ng timbang. Kaya naman, kung ayaw mong tumaba at magkasakit, iwasang matulog agad pagkatapos kumain. Mainam na mag-antay ng 1 o higit pang oras bago matulog. 5 p.m. Pauwi ka na ba o papasok pa lang? Siya na ang opisyal na makakasama mo on the road. Si Bong Nebriha sa Biyahe IZ. Pagtaas ng gasolina, may strike ba o wala? Saan traffic, saan hindi? All-in-one balitaan sa mundo ng transportasyon. Biyahe IZ sa DWIZ News, Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, DWIZ News TV at DWIZ News Online. Bong Nebriha sa Biyahe IZ. Tara, babiyahe na! Araw-araw, 5 p.m. Pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Panukalang carpooling sa EDSA busway tinutulan ng DOTR at MMDA. Ang detalye ng balita ito mula kay Patrol 38, Jen Patrolya.
Sinang-ayunan ng Metropolitan Manila Development Authority ang Department of Transportation sa pagtutol nito sa panukalang payagan ng carpooling sa EDSA busway. Kasunod ito ng isinusulong ni MMDA General Manager Nicolas Torre III bilang pagsugpo sa mabigat na daloy ng trapiko sa bansa. Ayon sa DOTR na ayon ang kanilang posisyon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing commuter-centric ang mga proyektong pang-transportasyon at hindi car-centric. Iginiit ni Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan ang naunang pahayag ni Transportation Secretary Bani Lopez na tutol ang ahensya o kagawaran sa carpooling sa EDSA busway dahil ito ay idinisenyo upang makapaghatid ng mas maraming pasahero sa pamagitan ng isang mabilis at eksklusibong linya para sa mga bus. Ayon kay Yusek Batan, prioridad ng pamahalaan na mapanatili ang kapasidad ng busway alinsunod sa panuntunan ng Pangulo na unahin ng mass transport at ang kapakanan ng mga commuter. Narito ang tinig ni Transportation Undersecretary Batan. At ito pong busway natin, 50 katao po bawat bus, 300,000 na pasahero kada araw. Kailangan po nating panatilihin yung convenient at mabilis na travel time po para po sa napakaraming gumagamit itong ating busway. Bilang suporta naman sa posisyon ng DOTR, sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na inaral na ng ahensya noong 2018 ang posibilidad na carpooling sa EDSA busway pero lumitaw ang ilang issue kabilang ang high occupancy requirements at ang posibleng pagdami ng mga kolorum na sasakyan. Binigyan din ni Chairman Artes ang mga benepisyong hatid ng EDSA busway sa mga pasahero. Partikular ang malaking pagbawas sa oras ng biyahe mula Balintawak hanggang MOA na mula 3 hanggang 4 na oras noon ay aabot na lamang sa humigit kumulang 1 oras at kalahati sa kasalukuyan. Ayon pa kay Artes, tinatayang nasa 300,000 na pasahero kada araw ang nakikinabang sa mas mabilis na biyahe at nagbibigay ng mas maraming oras para sa pamilya at mas produktibong paggamit ng oras. Narito ang tinig ni Chairman Artes. Papayagan natin na dumaan dyan yung mga pribadong sasakyan, makaklag up yan. Napag-usapan na rin naman ito. In fact, I think it's a congressman who suggested na underutilize yung bus carousel kasi may mga instances or mas madalas parang walang gumagamit. Pero ang hindi nakikita doon ay yung convenience noong mga mananakay na Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Anjo Reñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Mr. Taxman. Okay, balik tayo sa ating programang Mr. Taxman. Nasa second half na ho tayo na ating programang Mr. Taxman. Ngayong araw na ito, huling araw na pala ng Sabado. 31. Huling araw sa buwan ng Enero, Enero. January 31, 2026 dahil bukas po February na. Ang bilis ng panahon. Month na actually, bukas. Oo, anniversary month na natin. Pag ilang taon na ng Mr. Taxman? 22. Wow. Oo, kung nanganak ako noon, may 22-year-old na ako na ngayon. Happy anniversary po. Oh, isa sa mga long-running radio program itong Mr. Taxman. Kasama pa rin po natin ating mga studio guests mula po dito sa Financial Executive Institute of the Philippines of Phoenix. Ang kanila hong co-chairperson, si Attorney Leah Roque at Board Director ng Phoenix, si Director Migs Ramos. Okay.
Ma'am, aside dun sa mga nabanggit ninyo na mga pagbabago pagdating sa pag-i-issue ng LOA, yung inabolish, yung batag, inalis na rin yung run after fake transaction, ano pa po yung mga magiging pagbabago sa proseso ng pag-i-issue ng LA o LOA? Isa pa po na nakalagay sa RMO is yung single system-assisted audit selection. Ibig po sabihin nito, yung sistema na or program na yung magpipili ng mga taxpayers na ma-audit. So, based lang random? po, Parang ganun? based po siya sa certain criteria. Okay. So, nakalagay naman din po dun sa RMO kung ano yung mga criteria. Ito yung mga... At least alam na ng Alam taxpayer na, na, kung opo. nandoon siya sa criteria yon, pwede Oo, na magkaroon makikita siya niya ng na LA. kung ginawa niya to, tataas yung possibility na ma-audit siya. Ang maganda po doon is yung sistema na yung pipili. Hindi na katulad nung dati na parang feeling mo ikaw na lang palagi. Favorite. Favorite. Tama. O pinag-iinitan nyo So, ng electronic impression. selection ang mangyayari. Opo. And habang nakalagay din po doon sa RMO na habang kung hindi pa ready yung system nila, meron silang parang transition, pero ang importante doon is anonymize daw po yung mga pangalan. So titingnan mo lang yung criteria at kung papasok sila doon, pero yung pagpili niya, hindi nila alam kung sino talaga Sino mapipili. until napili. Oo. Ang pagbabasihan lang talaga yung criteria, hindi yung taxpayers na sila. Alam mo, electronic random ano ito eh. Titingnan nila kung sino ang susunod, pero electronically ang mangyayari. At i-base dun sa criteria. May criteria. Na sineset up. At kung mapili ka dun sa system, kanino dadaan yung approval para sa pag-i-issue ng LA? Yung main approval po ng mga mapipili doon sa system, ang mag-a-approve po niyan is yung Office of the Commissioner. So, sila lang yung merong authority to approve kung sino yung mapipili for audit. For audit. And then, pag na-approve na siya, tsaka po siya ibababa doon sa mga Regional regional offices. offices. Then down the district office. And to the examiners na Ang isang mahalaga rito na pagbabago, kasi may mga reklamo rin yung mga taxpayers na kuminsan na may duda sila doon sa letter of authority na natatanggap nila. So there is now a facility sa bureau na pwede nilang i-confirm kung talagang valid yung kanilang letter of authority is the one that's really issued by the BIR. Tama po. Nung nauna pa po yun dun sa RMO, yung LOA verifier. So, it's a system, pwede mong, any taxpayer can just go through it, ilalagay niya yung mga details ng LOA niya, tapos malalaman niya if that LOA is valid or not. Kung hindi siya valid or hindi nakita dun sa LOA verifier, meron pong facility doon na i-email mo sa BIR para si BIR titingnan talaga niya, tama ba to? Kasi yung ibang mga taxpayers po, nung before this, parang inisip nila, totoo kaya tong LOA na to? Or that's it. May mga reklamo talagang ganun. Kaya it really led to that new system na tinitingnan kung talagang valid yung LOA na yun. So may mga lumalabas na fake na LOA. Meron kasi mga nagreklamo nung araw. So that's part of the things that were addressed itong ng working group na may way para i-verify ngayon. Kung totoo man yun o hindi, there is now a system that validates. Tama po. So, nakita nyo dito sa mga reforms, sa mga pagbabago ipatutupad, may iwasan na yung impression na may pag-abuso sa pag-i-issue ng LA o LOA. Opo, kasi nakalagay na nga po na isa lang yung LOA, tapos pwede mong ma-check kung tama ba siya, and then system-assisted yung LOA. So, at least on the face of it, yung mga taxpayer, medyo kalmado sila na ito yung dumaan sa proseso, at ito na yung bagong rules. System. Opo. Kay Director, Board Director Migs, during the time na may ganyang reklamo, na nasabay pa, di ba, may mga issue pa nga sa mga flood control, anomalies, narinig niyo ba sa mga members niyo na parang minsan nawalan sila ng gana to fulfill their duty na magbayad ng tamang buwis? Kasi sabi ni dating Finance Secretary, ngayon Executive Secretary Ralph Recto, last year na-observe na nagkaroon ng slowdown sa pagbabayad ng buwis. Ina-encourage namin lagi na magbayad ng tamang buwis ang mga membro namin dahil kasama yun sa kanilang commitment sa progreso ng bansa, no? So rather than
encourage that they voice out their opinions na wag na lang tayo magbayad ng Pero gano'n. narinig yung gano'n, na wala sila Hindi naman. masyado. Good. Pero ang mga miyembro namin ay responsable at walang takot magsalita kung mayroon silang naoobserbahan. In fact, kahapon May concern, po, no? opo, kahapon po the organization Phoenix already published yung position paper namin tungkol dito sa RMO ng pagbalik ng letters of authority. So, along that line, to your members, dina-download ninyo doon yung kung ano yung mga pagbabago? opo, consistent po kami. Kunyari, yung committee ni Attorney Lea, yan, task sila rin to update the membership on things that might be coming up pa. Hindi lang yung kung ano yung nagbago, kundi ito yung mga bagay na pinag-uusapan to find out kung ano yung views. And this happens not just for taxation, but for, national affairs that have to do with finance. So yung nilabas nyo kahapon na position paper tungkol dito sa Yeah. naging pagbabago sa issue ng law, kinonsulta nyo muna yung mga members bago naglabas ng position paper? Actually, yung members, yung committee, ang nag-draft nun. Ng Tapos position. ano, Which is, pwede ba briefly, ano yung position paper na inilabas nyo, ma'am? It's basically a statement of support. Okay. We support the issuance of the RMO 1-2026. Of course, support yung rule of order na dapat lahat maayos, lahat nakikita, transparent and accountable. But on top of all that, ano rin kami, we pledge our willingness to continuously work with the BIR. Kasi hindi naman po dito natatapos ang lahat. Procedural pa lang to eh. Mas maraming issue din yung mga substantive, papaano gagawin talaga yung audit, at papaano how can we ensure na tama yung pag-audit. So, yun po, may pledge of support din po kami na to work and coordinate with the BIR continuously. Yung proseso ng itong bagong sistema, you are part in the process na before they came up with the final copy. So, tell us how the discussions went through. Paano bang naging usapan doon? Bago po sila lumabas nitong RMO, they called for a special meeting with the PMSG. Basically, I think 2 weeks ago ba yon, na nilatag po nila kung ano yung mga ilalabas nila. And then during that time, nung nilatag na po nila kung ano yung mga ilalabas nila, meron pong reaction from the private sector. Yung iba, karamihan po is welcoming their proposals, pero nagdagdag din po kami nung mga sa loobin namin na baka pwede pang maidagdag, at nakita naman po namin, nakita po namin na nandito din. Inadapt nila. Inadapt din. Isa po doon yung sa voluminous documentation. Most of the private sectors, including Phoenix, have highlighted na sana pag ang documentation na kailangan ng BIR ay sobrang dami, pwede bang yung taxpayer yung magsabi na sa opisina ko na lang nyo tingnan para hindi ko nadadalhin. You mentioned that. You mentioned that kasi sabi ni Commissioner, hindi na po pwede yung mga restaurant na yan. Hindi pwede sa restaurant. Hindi na pwede sa ganun. Pero dapat doon nga po sa official place of business. Kasi nandun naman yung dokumento. And mas kompleto pa yon kung titingnan ng examiner. So yung mga examiner na lang pupunta sa opisina ng negosyante or no. So, ang nakalagay lang po sa RMO is kung yun yung pipilian ng taxpayer, dapat magkaroon ng designated place na kung saan mabibigyan naman yung BIR ng tamang lugar para magawa niya yung kanyang pag-audit. So, yun, very welcome po yun. Isa yun sa mga binanggit namin during nung presentation po ng BIR. Natuwa naman po kami, nakita din namin sa RMO. Ayun. So, alam mo, I'm happy na tuloy-tuloy ang consultation ng BIR with the private sector at especially yung mga stakeholders, kung sino yung talagang tatamaan kung mayroon sakaling sasabihin nila na oops, mukhang kami ang tatamaan yan. So I'm happy na the consultation is going on with the private sector at tuloy-tuloy po na nagtutulungan ang private sector at ang BIR para mabalangkas ito totoong dapat ilabas as a guideline for all
taxpayers and the revenue government measures. sector. Tama po, kasi BIR is coming from a regulatory point of view. And then, syempre, yung stakeholders naman po, or private sector, comes from yung being regulated. So, dapat po continuous yung dialogue kasi pwedeng meron silang nakikita na hindi namin nakikita. Exactly. At meron din kaming nakikita na hindi nila nakikita. So, importante po kasi yung certainty and clarity of the rules pag lumabas sila. Kasi mas mahirap po yung lalabas yung rules, tapos instead na magiging clear, mas maraming malilito. Mas naging vague. So kung na-consider mo na, nagkaroon na ng stakeholder consultation, mas malaki po yung possibility na na-address niya yung mga importanteng dapat i-address. Okay, magbabalik po ang inyong programa, Mr. Taxman. We have just 15 minutes before 11 o'clock in the morning. Mr. Taxman. Tuklasin hindi lang history, kundi adventure at nature trip ang hatid ng Bulacan. Simulan natin yan sa Biak na Bato National Park sa San Miguel, kung saan pwedeng mag-explore ng caves at waterfalls habang binabalikan ng kasaysayan ng revolusyon. Kung nature vibes naman ang hanap mo, perfect na perfect dyan ang Verdivia Falls sa Doña Remedios Trinidad o ang Madlum Cave na sikat sa rock formations at river trekking. Para naman sa cultural experience, bumisita sa Baraswain Church. Ito ang makasaysayang simbahan kung saan naisulat ang unang konstitusyon ng Pilipinas. At kung gusto mo naman ng Instagram-worthy na spot, subukan ng Garden Ciudad de Victoria sa Bukawi kung saan makikita ang breathtaking flower gardens at relaxing landscapes. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina sa Bulacan at damhin ang saya ng nature at kasaysayan. At yan ang ating highly recommended. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube, at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Mr. Taxman. Naku, meron na lang tayong 13 minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga. At kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin na napakaganda ho na ating discussion. Kaugnay nga po dito sa kinaharap na issue ng BIR. Ano yung naging participation nila? Natapos din. Oo, and sabi nga kanina nitong si Attorney Lea Roque, hindi dito natatapos kahit continuous ang kanilang pakikipag-consultation. Actually, it's a continuing process. Yeah, hindi continuing dahil lumabas na yan, tapos na. Hindi. At saka, ang mahalaga rito, yung ating mga taxpayers should be vigilant. Kung talagang yung bang lumabas na protocol para dito sa LOA and MOR TVN, nasusunod ba yung talagang gusto mangyari? So gagawin di ba yun ng Phoenix? Nabantayan yung implementation nito? Siyempre po, kasi nakalagay nga po dun sa statement of support namin na importante yung implementation. Diba? Yes. Kasi nakalagay yung batas dyan, nakalagay yung rules, pero paano ba yan bababa dun sa mga district offices kung saan gagawin yung actual audit? So, in Phoenix po, yun yung titingnan namin, and of course, during the consultation, kung may mapansin kami, yun din po yung isi-share namin sa BIR. So dito sa naging issue sa issuance ng LOA, may pababang concern ang Phoenix pagdating sa tax system natin? Nung yung most recent po na PMSG, may mga nabanggit din po doon na sana pag-aralan din ng BIR kung paano ayusin. One of those would be yung pag-issue, yung practice po ng BIR na nag-i-issue sila ng garnishment or warrant of distraint and levy kahit hindi pa tapos yung assessment. So,
ang nangyayari po dito is either papadala na nila yung bangko, tapos sabihin nila sa bangko na if i-freeze mo muna yung asset ng taxpayer na yan kasi merong ongoing assessment. Sobrang maaga yung Yun po yung pagtingin ng mga taxpayer. Sana gagawin lang to kung final and Final executory assessment. na. Decision. Tama Kasi nga naman. minsan po nangyayari na hindi pa final kasi nandun pa sa CTA or itinaas muna sa Court of Tax Appeal. So pending pa siya pero nagkakaroon na ng WDL or garnishment yung nagpapa-issue na yung BIR. So sana hindi po yun mangyari. Meron na pong mga court cases na sinasabing hindi dapat pero in practice medyo nangyayari pa po. So ito po yung isa ring kahilingan ng mga private sector na bantayan ng BIR. Oo. Ito nga, kahit na nga dito sa nung lumabas yung budget for 2026, ang sabi nila, okay, nandyan na yan, funding is ready, pero ano bang mangyayari pagkatapos? So, yung talagang vigilance ng, even in Senate and the Congress itself should have their own watchdog. Kung talagang tama ba, na-i-implement ba yung tamang pinagkakagastusan ng bayan. Actually, ang Congress, nag-create na sila ng joint oversight committee on Oversight, yes. public expenditure. So sabi, magiging active yung Congress sa pagbabantay kung ginagastos ng tama itong pera na ating. Yun ang mahalaga kasi on the part of the taxpayer, sila naman ay, totoo nga, si Commissioner is happy about what happened na yung inaasahan talagang babagsak ang collection because of the anomalies na nangyari, dahil doon nga sa sitwasyon na BIR is doing its job to collect taxes. And if there is somebody else who take a look at what's happening, iba-ibang organisasyon na yun. But for BIR, we continue to collect taxes and for the taxpayer to be vigilant. And isa pa, na kung pwede, yung kanilang voluntary compliance ay huwag mawawala sa kanila dahil ito nga ang part of nation building. Pero yung voluntary compliance, siguro tataas yan kapag nakikita talaga ng mga taxpayers na yung binabayad nila napupuntahan sa mga program and projects na makikinabang din sila in return. Maluwag sa dibdib ang pagbabayad ng taxes kung makikita mo. Although sa voluntary compliance, palagi po namin ini-emphasize din na talagang parte yon ng pagiging corporate citizen or citizenship mo na dapat nagbabayad ka ng tamang taxes. Kasi ayaw mo din na pag na-audit ka, masasubject ka sa maraming penalties. Kasi hindi mo naman it's not a defense para sabihin mo na ayaw kong magbayad kasi hindi nagagamit ng tama. It will never be a defense. Kasi yung problema ng spending, that's another thing. Itong collection, which is the problem of Commissioner Mendoza, sabi nga niya, I'm happy with the taxpayers na under voluntary compliance, almost nakuha yung target for the year 2025. Yung may surplus pa. Yung target na 3.2, almost nandun na because more than 3.1 was collected for the year 2025. Although sinasabi nga niya na itong susunod na taon ay mas mabigat dahil ang target for the year 2026 is 3.5 trillion. Pataas ng pataas. Oo, never naman bumaba, talagang pataas. So, curious lang ako, kapag ba ang member ng Phoenix, nagkaroon yung, although individual, pero mga company din naman, kung under audit sila, may tinutulong kayo or kinukonsulta kayo? Hindi naman. Hindi. Hindi Problema naman. nila yon. Problema nila yon. Hindi kami masyadong nakikialam. Problema nila. Baka yung mga practitioners na nasa PIC pa. Ayun naman. Ako po ay ang day job ko po is as a tax lawyer in Punong Bayan in Arroyo. So usually kami po yung tumutulong dun sa mga kliyente pag meron silang mga court cases na lalo. Or kahit under audit. Under audit pa lang, sa administrative process pa lang. Tinutulungan po namin sila sa pag-represent with the BAR, drafting the protest and the reply, even yung paggawa po ng reconciliation para ipakita sa BAR yung mga computations ng mga kliyente. So, doon sa mga gustong kumonsulta sa iyo, attorney, anong gagawin? Dahil napaka-expert. Wala tayong masyadong panahon. Baka meron kayong mga proposals or mga projects na nais ninyong banggitin dito sa programa, please do.
Mga bagong mga projects Mga natin. bagong Well, sa committee ko po, which is the Professional Development Committee, kami po yung gumagawa ng mga programs para for continuous learning ng mga aming mga Continuous members. learning. So, like dito po sa bandang March, dahil tax season po, meron po kaming mga forums or tax forums para mabigyan ng update yung mga taxpayers kung ano yung mga bagong batas at ano yung kailangan nilang tandaan when filing their income taxes. So yung committee mo rin, halimbawa may bagong tax measure, medyo vague, tinutulungan niyo yung member na may paliwanag yung laman ng batas. Opo. So, usually po pag ganyan may mga bagong tax measures, gumagawa po kami ng mga either GMMs, General Membership Meetings, na kung saan pwede po naming maimbita as guests yung mga either from yung mga congressmen or yung mga taga-BIR din para masabi kung ano yung mga bagong na-introduce na batas and how they can comply with the new requirements. Pero ang Phoenix ba, may time na kapag bumubuo ang BIR ng implementing rules and regulation na consult kayo, hindi? Kasama po yan doon sa objective ng PMSG, which is the Private Multisectoral Group. So, usually pag merong mga draft si BIR, ini-invite din niya kami, kasama ng ibang mga stakeholders, and then doon po nakikita namin kung ano yung draft nila at ano po yung mga comments namin. So, in certain cases, either sinasabi namin sila during the meeting or nagsasubmit po kami ng mga position papers. Yun, nakukuha yung input ninyo sa pag-create ng pagbuo ng IRR ng isang batas. IRR tsaka mga revenue regulations. Ano bang thinking dito sa mga lumalabas na batas pagkatapos ang takal-takal bago lumabas yung IRR? Karamihan naman po ng mga batas natin, merong, especially for the tax rules, no, meron pong deadline for making the IRR. Katulad ng Create More, binigyan sila ng, I think it was 6 months. So, during those times po, nakikipag-coordinate kami sa BIR kung ano na yung mga drafts nila at ano na yung pwedeng may tulong. There is one thing na even other local government is interested, yung lumabas na batas tungkol sa National Property Valuation. RP-VARA po. BIR has its own valuation, which is its own value, and then the local government, which has its own property valuation. Anong pananaw ho ninyo doon? I think tama naman po na magkaroon lamang ng isang valuation for a particular property. Siguro ang titingnan lang po natin dito is sana fair and reasonable yung magiging valuation nila. Kasi minsan po ang nakikita namin, yung sa local government masyadong mababa, and then dun sa BIR for the same property masyadong mataas. Yung market forces po kasi nagbabago ng madalas, no? And yung regulation or yung zonal value hindi mabilis mabago. So, minsan mas mataas pa yung zonal mo kaysa dun sa fair market value mo. But in terms of magkaroon tayo ng isang valuation, we support it po kasi tama lang na isang property, isa lang dapat yung fair market value niya. Whether it's national or local. Opo. Anyway po, yung sa LGU, yung sa mga local government, if they don't want na masyadong burdensome, yung mga LGUs naman po, through their sanggunian, can set the assessment level. So, hindi naman po 100% palagi yung taxation sa local ng fair market value, diba? Yung mga sanggunian, sinasabi nila na, pag commercial, 50% lang or 40%, pag residential, 20% lang. So, meron pa rin control yung local government as to yung pagbubuwis dun sa mga properties in their localities. Teka muna, along that line, the local taxation, no? This is the comment from some of the taxpayers local na why is it that the local government does not depreciate buildings for purposes of local taxation? Actually, kung titingnan mo po yung batas, dapat nakalagay na nadidepreciate kasi pwede mo siyang i-update every 3 years. Pero, hindi kasi nagagawa. So, pag tiningnan mo yung valuation dun sa real property tax mo, yun pa din. Kaya nafi-fix po yung hindi value. O, hindi nababago. Pero kung titingnan mo, ito po siguro yung isang example na meron tayong batas, hindi naman siya nai-implement ng maayos. Kasi kung titingnan mo yung batas, pwede mo siyang i-update every 3 years. Marami pa sana tayong tatanong Nakita ko na si Attorney Lorna. Bye-bye time na. Well, bye-bye time na eh. Naku, napapasarap itong ating usapan dito sa ating
lalo na pagbabago sa BIR. So on that note, would like to say thank you so much to our guests from Phoenix. Walang iba kundi si Attorney Leo Roque, who is co-chair ng Phoenix, at saka si Director Migs Ramos. Maraming salamat. Marami pong salamat dito sa ating pagdala dito sa ating programa, at sana sa iba mo pagkakataon magkandig na tayo uli, mag-usap tayo, magkwentuhan tayo para sa ikabubuti ng ating bayan. Maraming pong salamat sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Mr. Taxman. Jerry Flores po. Ako naman po inyong lingkod, Sally Ortega Bueno. Magbabalik ako mamaya 12 to 12:30 IZ Balita Nationwide at 2 to 3 in the afternoon sa ating programang Usapang Senado. Antabayanan, Attorney Lorna Kapunan at Sir Jimmy Regalario sa kanilang programa Laban para sa Karapatan. Bye! Sumainyo ang programang Mr. Tax